inisip po parang advokasya. Pag ginagawa mo, parang ginagaya ka. Kailangan mong maresolba itong mga problema kasi yung mga tao umaasa sa iyo eh. Kasi ikaw yung leader eh. Kay kini among ipananom, dako kay tabang sa katawhan kay panahon sa mga trahedya, mabot ang mga dagkong balon, storm surge. Normal lang, kuya. Hindi. Wala akong alam ang isda kahit yung anong gagawin pang dagat, anong gagawin ko. Hindi ko nga alam yung parang pagpunta sa dagat, kaya ko ba yung dagat? Kasi pag hindi mo kaya yung dagat, parang masusuka ka. So, andam na. Kasi ang iniisip ko, parang demotivate ko yung sarili ko nga, yung parang maging mangingisda na. Sumama ako sa yung mangingisda, yung mga marunong mangingisda. Parang tinitingnan ko lang sila. Pagkatapos yun, ang ginagawin ko parang nanggagaya ba. Yung 12 kami, yung kasama sa yung ang layo. 12 kami, ako ang pinakamahina manghuli ng pusit. Kasi bago. Parang hindi mabubuhay yung pamilya ko. Ang iniisip ko, gusto ko yung kahit please ko, kahit konti lang yung huli ko, dapat siya yung income is medyo may parang may add-on kasi pagdating mo dito sa baybayin binibili yung huli mong pusit tag 10 pesos per kilo lang. So ang ginagawa ko yung naisip ko yung mag-drive. Pagkatapos sa nilipak. Asirin pangutanan. So kung ang presko ikuan siya i-kumpara nimo sa presyo ngayon nga 45 para may add-on siyang 12.50. Ang 12.50 makikita namin pag dried siya, malaking parang nakatulong sa buhay namin. Sa simula, ang ginagawa namin, yung patuloy yung individual processing namin. Yung naisip ko kasi, ayoko yung may manluloko. So ang ginagawa ko, pag magpresyo ko, sinasabi ko sa yung mga katabi ko, ang presyo niya ay palabig ubos daw. Kanang pantay-pantay lang tayo sa presyo para yung irespeto yung produkto natin. Tinitimbang namin yun, tapos pag timbang ng 200 grams, tapos lagay namin ng supot, lagyan namin ng label, ayong label. Tapos, pagkatapos naman, isilar na naman namin ulit. Tapos yan, dami ang Kadalasang participation sa membro namin dahil sa pira, magkakapira, yung hanap buhay na madagdagan, may makukuha sila. Pero ngayon parang natutuwa rin ako kasi inisip ko parang yung tumibay kahit wala kaming pera, kahit wala kaming yung mga resources, kulang ng resources, pero matibay yung samahan namin. Tamang-tama na siguro. Una nang motivate, yung pagkain naman. Anong una, bago pa lang ako mag-asawa, mangingisda na talaga ako. Kahit nag-aaral ako, nangingisda. Nung hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral, talagang sinisikap ko yung sarili ko na mabuhay. Hanggang dumating ang panahon noong 2015, nakuha ko bilang isang kinatawan ng NAPSI sa Artisanal Fisher Folk. Hanggang ngayon, nasa NAPSI ako. Dati, wala kami pakialam eh. Wala kami pakialam sa dagat. Talagang pumunta lang kami sa dagat. Tinitingnan ko lang yung ibang mga kasamaan ko, walang pakialam sa dagat yun eh. Kaya nung dumating yung PRRM, kaya doon namin nakikita talaga, ito pala, pwede pala natin gawin, pwede pala natin gawa ng paraan para makontrol natin yung mga illegal fishers at yung pagpreserba natin dito sa mga tabing dagat. Sa akin lang, parang nanaginip lang ako eh. Nagsimula ako ng BPARMC, naging Fisher Folk Regional Director ng BPAR Region Team. Ngayon naging NAPSI. Parang panaginip ah. Tantangon unta ang
Ang sa akin lang, gusto ko lang matulungan ko yung mga samahan, malagay sa isip nila nga ito pala ay mali, ito pala ay hindi tama, ito pala ay gusto natin, at saka matulungan natin, sinasabi ko na kanina, matulungan natin yung dagat natin, at saka mga environment natin, yung mga tabing dagat na walang nagsamantalang nag-illegal dyan. Gusto ko lang makatulong sa samahan, makatulong sa environment natin, sa dagat natin, para sa sunod na henerasyon may makikita pa yung mga anak pa ng anak natin. Pagproteksyon o pagbugnaw, climate change ba? Mo kini siya nga usa kini nga akong nakuha gyud nakutlo labi na nako sa paglakbay aral nako sa Bohol. Since 2013 man tiyala to pag adto na mo. Nakita nako dito sa Bohol nga kadagan sa ilang pila ka hektarya ang ilang mangrove. Pero nakita nako nga nagtanom pa gyud sila. Busa nga ako naaghat ko sa kong kagalingon mismo nga ako gining dadon dito sa amo ang association nga mananom gid kami kay importante di ay kaayo ang mga mangrove. Usa nga giagni gyud ako ang matanan nga membro mag-usa ta magkrusada ta pagpananom kay kani natay mga paabuton nga mga benepisyo sa kaulian. Kay naay mga panglantaw ang among association kay puhon nga mo nagko na siya buhatan na mo og boardwalk putang nga magbutang may floating dito. Siya nga, una-una ra na ninyo. Una-una bitaw. Asa man nagsugod ay, ang una-una man, di ba? Naguna-una mi para sa kalambuan. Ang imo, diha ra pong kataman. Gani, kami karon sa pagkakaroon, na-approve na ang municipal ordinance. Kay dugay ra na ako nang gihangyo sa barangay hangtod sa Sangguniang Bayan nga ma-approvean ang ordinansa nga pagbawal sa pagsulod na ng among gipananom. Kay tungod nakita na pila ka tuigan nga ng labay nga among pagsakripisyo sulod sa mga duha ka tuig namong tanom damage gumikan ang mga tao. Dako kayong kabaguhan kay ang kaniadtong panahon na sa wala pa may association wala man kayo ang tagay ang bili ang mga inaning mga mananagat panginaning mga trabante sa basakan. Pero sa pagkaroon nakita nila nga nakita ang asosasyon sa Kalig-on, sa Magiusa, nidool na sila namo kay noong pananom og bangrove mo dito kay aron magbuhat ta og muwa kay aron makatabang ta sa komunidad sa environment. The reason why we organize communities, it's a basic you need this kind of organization to push yung people empowerment and then sustainable development later on sa area, no? Na makapromote sa produkto. Yung the usual problems na when we talk of community organizing. Kasi titingnan mo dyan yung levels of capacity ng mga tao, no? You need talaga substantial input para tumaas siya, no? Especially if we talk of yung power relations na gusto mong mapa-expand yung role niya dun sa rural development. Ang katunga sa association, mo na siya diha. Yung community organizing, community development, nakapag-produce ng ganitong klaseng organization. Yung isa, nakapag-produce ng ganitong klaseng leaders. At nagsusumikap na gumawa ng ganitong bagay para sa ikaunlad ng buhay o livelihood nila o iba pang aspeto, no? Yung mga tao niyon, yung mga people's organization, ang basic sector, saka LGUs, sila din maapektuhan whatever happened to the area. So it is important na ma-recognize yung approach na yon, no? Mag-iba. Pag tubig lahat, itong katawan ng pusit, madali na yung mag-absorb. So, ang nangyari, para siya masusunog. Kailangan kasi yung partnership doon ng gobyerno at saka ng basic sector, no? In order to push for yung community development through yung community organizing na mangyari yung development or sustainable development sa area. Kasi kung wala yon, hindi talaga mangyari yun. Dapat sama-sama yung lahat. Kaya in-encourage ko sa kanila na kung kailangan higpitan natin yung sarili natin na hindi tayo mawala sa grupo. Yan na
ito'y misyon nga makatabang tag atong mga membro ug sa atong komunidad. Una atong misyon dili lang kay atong kaugalingon. We are outsiders in the area. But we're helping local people. Parang tumindig sila sa sarili nila. Sa ngayon nga, yung parang feeling ko, parang lumalaki yung power namin. Parang may part na kailangan ka na